Samantala, nagsagawa ng investigasyon ng Senado hinggil sa mahal ngunit mabagal na internet connection sa bansa. Kabilang sa mga nasilip na dahilan ng mga senador ay ang kakulangan ng kompetisyon sa telco companies. Ang ulat mula kay Jade Miguel. Isang investigasyon ang isinagawa ng Senado ukol sa mahal at mabagal na internet connection sa ating bansa. Sa nasabing pagdinig na tukoy na kabilang sa mga dahilan sa mahinang koneksyon ng internet ay ang kakulangan ng kompetisyon sa mga telco company sa bansa at mababang investment ng gobyerno sa IT infrastructure. The internet report ng Massachusetts-based Akamai Technologies Incorporated, bagamat ang average peak internet connection speed ng Pilipinas ay mas mabilis sa China, ang mababang paggamit natin ng broadband technology at ang mataas na singil para sa internet users kumpara sa ibang bansa ang nakakapagpabagal ng ating internet connection. Napag-alaman din na ang Pilipinas ang may pinakamabagal na internet connection sa mga bansang miyembro ng ASEAN. Ngunit sa kabila ng makupad na internet speed, mas mahal pa rin ang singil sa internet sa ating bansa kumpara sa Singapore at Thailand na kabilang sa may pinakamabilis na internet connection sa buong mundo. Ang MC, palagay niyo, will be beneficial to consumers? Oh, yes. Kasi may inform sila kung ano yung average speed. So, kung sasabi nila kasi na-advertise na ganito, tapos ganito. Pwede sila mag-switch Kaugnay naman sa Consumer Act na nagpapataw ng penalty sa mga internet providers na lalabag sa kanilang ipinangakong internet speed sa mga consumers, sinabi ni Senador Bam Aquino na posibleng amyendahan nila ang batas na ito para magbigay ng mas mabigat na penalty para sa mga lalabag sa nasabing batas. Well, sa totoo lang, that's because the Consumer Act is napakababa po ng penalty sa Consumer Act. No? It's actually 500 to 5,000 in the Consumer Act. And as you know, as Chairman of Trade, ito po'y binibigyan rin ho namin ng pansin and we're likely to amend the Consumer Act para po mas maging mataas yung penalties po natin sa mga kumpanya na hindi po fair sa mga consumers po natin. And hindi lang po ito sa telco. Kasama na rin po dyan yung mga iba't iba pang mga negosyo sa ating bansa. Ayon naman kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, kung nais ng ating bansa na mas lumago pa at maging inclusive ang ating ekonomiya, mahalaga ang pag-i-invest ng gobyerno sa ating IT infrastructure upang mapakinabangan nito maging ng ating mga mahihirap na mamamayan na nakatira sa malalayong sulok ng bansa. Then when we are crafting that the only way to go for the economy is to improve substantially the efficiency in which we produce goods and services, we transact, and so on and so forth. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.